Wala kang silbi. Baog ka. Yan ang sigaw ng biyenan ko. Si Senora Emilia. Itinapon niya sa mukha ko ang mga papeles ng diborsyo, habang nakangisi si Marco, ang asawa ko. At sa tabi niya, si Bianca. Pero ang pera, ang 180 milyon na ibinato niya sa akin. Hindi ito kabayaran. Ito ang aking puhunan. Akala nila tapos na ang laro. Hindi pa. Hindi pa talaga. Ako si Elena Reyes. Ngayon ay lampas na ako sa 60. Akala ko noon, sapat nang mapalaki ang aking mga anak at wala na akong pagsisisihan sa buhay. Ngunit isang araw, napagtanto ko, may mga bagay na hindi basta-basta bumabalik, gaano man ibigay ang lahat. May 3 taon na ang nakalipas mula ng araw na iyon. Isang araw na nagbago sa lahat. Mahigpit kong hawak ang bahagyang lukot at basang ulat ng ultrasound, nakatayo sa tapat ng pintuan ng isang kilalang maternity clinic sa F. Lucas Medical Center sa Manila. Ang dibdib ko ay kumakabog. Para akong nanigas. Ngunit may kakaibang init na umakyat sa aking kalamnan. Naglagay ng ngiti sa aking mga labi. Ang doktor, ilang sandali lang ang nakalipas, ay itinuro ang malabong itim at puting monitor. Binabati kita, Ginang Reyes, sabi niya. Kambal po ang inyong ipinagbubuntis. 2 puso ang malakas na tumitibok. 2 maliit na kaluluwa ang lumalaki sa aking sinapupunan. 2 kaluluwa. Ang resulta ng 3 taon ng paghihintay at pagdurusa. Ang bunga ng isang nakaraang gabi ng kalasingan. Hinaplos ko ang aking tiyan. Mga kayamanan ni inay, bulong ko. Sa wakas, dumating na kayo. Habang papalabas ako ng ospital, papunta sa sakayan ng taxi, nakita ko siya. Si Marco. Marco Mercado. Ang asawa ko. At sa tabi niya, si Bianca. Magkahawak kamay sila. Ang ngiti ni Bianca ay nakakaloko. Ang mata ni Marco walang pakialam. Hindi nila ako napansin. Nandoon sila para sa isang check-up. Para kay Bianca. Bumagsak ang aking balikat. Ang init sa aking dibdib ay biglang napalitan ng hapdi. Sumakay ako ng taxi. Habang paalis, nakita ko si Marco na tumingin sa akin. Hindi ko alam kung ano ang kanyang nakita. Ngunit ang susunod na nangyari, hinding-hindi ko malilimutan. Bumaba siya ng taxi, bumalik sa akin. Elena, tawag niya. Ano ang ginagawa mo dito? Ang kanyang tinig, walang pagmamahal. Tumindig ako. Ang ulan ay nagsisimulang bumuhos. Malamig at matalim ang mga patak, parang babala ng isang nalalapit na bagyo. Bago pa ako makasagot, inabot niya sa akin ang isang itim na bank card. At ang mga papeles ng diborsyo. Nakapirma na ang kanyang pangalan. Narito ang 180 milyon, sabi niya. Bilang kabayaran sa iyong 3 taon. Bianca. Pangalan niya. Si Bianca. Ang kanyang kabit. Ang kanyang unang pag-ibig. Ang dahilan kung bakit niya ako pinapaalis. Hindi lang ang maling ulat. Hindi lang ang pagpapanggap na ako ay baog. Kundi dahil bumalik na si Bianca. Niyaya ako ni Marco papasok sa isang silid. Doon, may naghihintay na doktor. Hindi ko kilala. Ngunit may ngiti sa kanyang labi. Magandang balita po, Ginang Reyes, sabi niya. Kambal po ang inyong ipinagbubuntis. 2 puso ang malakas na tumitibok. Ang doktor. Ang boses niya. Ang mga salita niya. Parang tinik sa puso ni Marco. Parang lason. Namutla siya. Tumitig siya sa akin. Ang kanyang mga mata, tulala. Hindi ko namalayan, umiiyak na pala ako. Hindi dahil sa sakit. Kundi dahil sa gulat. Sa takot. At sa isang maliit na bahagi ng aking puso, isang tagumpay. Ang aking kambal. Sila ang aking lakas.
bumalik ako sa nakaraan. 3 taon. 3 taon na tinawag kong tahanan ang mansyon sa Forbes Park, ngunit hindi ko kailanman naramdaman ang init. Ang dating Elena, siguro, luluhod. Magmamakaawa. Sasabihin na hindi ako baog. Ngunit hindi na ako ang Elena na iyon. Hawak ko ang aking tiyan. Ang aking mga anak. Sila ang aking kinabukasan. Ang bawat alaala ng nakaraan ay tila isang sugat na muling nagdurugo sa puso ni Elena. Habang patuloy siyang lumalaban para sa kanyang mga anak, hindi niya maiwasang balikan ang mga araw na tila siya ay isang bilanggo, isang anino sa sarili niyang buhay. Ang kanyang biyenan, si Senora Emilia Mercado, ay ang sentro ng halos lahat ng kanyang pasakit. Hindi kailanman naging sapat si Elena sa paningin ni Senora Emilia. Mula pa nang una silang magkakilala, ramdam na ni Elena ang malamig na pagtingin, ang tahimik na paghatol. Hindi nagtagal at naging malinaw ang dahilan. Hindi siya makapagbigay ng tagapagmana sa pangalan ng pamilya Mercado. Ang bawat salita ni Senora Emilia ay tila isang matalim na latigo, lalo na tuwing magkakaroon sila ng pagtitipo ng pamilya. Hindi niya kailanman diretsong sasabihin, ngunit ang kanyang mga mata, ang kanyang ngiti na puno ng panunuya, ay nagsasalita ng 1000 beses. Ang Mercado ay isang dakilang pangalan, Elena, madalas nitong sambitin habang nililibot ang mga mamahaling antigong kasangkapan sa kanilang malawak na mansyon. Kailangan natin ng dugong magpapatuloy, dugong magpapanatili ng ating pamana. Ang mga salitang iyon ay hindi diretsang para kay Elena, ngunit alam niyang siya ang pinupunto. Dumating ang pagkakataon na naging mas agresibo ang biyenan niya. Nagsimula siyang dalhin si Elena sa iba't ibang doktor na tila may malalim siyang sakit. Bawat konsulta ay puno ng pag-asa na sana, may makita silang mali, may dahilan kung bakit hindi pa siya nagbubuntis. Ngunit bawat resulta ay pareho. Si Elena ay malusog. Walang problema, ngunit hindi tumigil doon si Senora Emilia. Ang kanyang pagiging mapaghanap ay umabot sa sukdulan. Isang araw, nalaman ni Elena ang nakakagulat na katotohanan. Si E.A. Cruz, ang respetadong doktor ng pamilya Mercado, ay pinilit na pekin ang kanyang medical report. Nakasaad sa peking dokumento na si Elena ay baog, isang kipunong hindi namumunga, isang katawagan na madalas gamitin ni Senora Emilia sa kanya. Ang pagtuklas na iyon ay tumusok sa puso ni Elena, isang mapait na patunay ng lalim ng pagkamuhi ng kanyang biyenan. Hindi lang niya ito pinahiya, sinira pa niya ang kanyang pagkatao sa pamamagitan ng kasinungalingan. Sa mga panahong iyon, si Marco ay tila bulag at bingi sa lahat ng nangyayari. Abot-abot ang kanyang atensyon sa kanyang kumpanya, ang ETH Corporation, na sumikat sa ilalim ng kanyang pamumuno. Ang kanyang ambisyon ay walang hanggan at sa kanyang paningin, ang kanyang karera ang pinakamahalaga sa lahat. Ang kanilang kasal ay tila isang formalidad, isang titulo lamang. Wala nang pagmamahal, walang lambing. Kung mayroon man, ito ay nakatago sa ilalim ng maraming formalidad at pagpapanggap. Dumating ang gabi ng anibersaryo ng kumpanya. Isang malaking selebrasyon, puno ng mga importanteng tao, mga negosyante, at mga politiko. Maganda si Elena sa gabing iyon, ngunit ang kanyang puso ay mabigat. Nakita niya si Marco, umiinom ng walang patid, nakikipagtawanan sa kanyang mga kasosyo, at kasama si Bianca, ang kanyang matagal ng kaibigan na tila higit pa sa isang kaibigan. Ang tingin ni Bianca kay Marco ay puno ng pagmamay-ari. Sa pagtatapos ng gabi, lasing na lasing si Marco. Pinilit siyang iuwi ni Elena. Sa pagdaan ng gabi, sa gitna ng kanilang silid, sa dilim at kalasingan, nagkaroon sila ng matinding pagmamahalan. Ngunit sa pagmamahalan na iyon, mayroong kakaiba. Tinitigan ni Marco si Elena, ang kanyang mga mata ay lumabo, at ang isang salitang lumabas sa kanyang bibig ay nagpaluha kay Elena ng tahimik. Bianca, bulong niya, isang matalim na sakit ang tumusok sa puso ni Elena. Kahit sa kalasingan, si Bianca pa rin ang nasa isip niya. Ramdam niya ang pag-init ng kanyang mga pisngi, ang kanyang luha ay hindi niya na napigil. Ngunit nanatili siyang tahimik,
Ginampanan niya ang kanyang papel. Kinabukasan, paggising ni Elena, masakit ang kanyang ulo. Ang araw ay sumisikat na, at si Marco ay nakaupo sa tabi ng kanyang kama, hawak ang isang maliit na bote. Hindi niya ito tiningnan, ang kanyang mukha ay malamig, walang emosyon, ito, Anya, at inihagi sa kanya ang isang maliit na tableta. Ito ay isang emergency contraceptive pill. Inumin mo ito. Hindi na natin kailangang pag-usapan pa ang nangyari kagabi. Kalimutan na natin. Isang pagkakamali lang iyon. Ang mga salita ni Marco ay tumama kay Elena nang mas masakit pa sa mga salita ni Senora Emilia. Ang kanyang puso ay nabasag. Isang pagkakamali. Ganoon na lamang ang halaga ng pagmamahalan nila, isang pagkakamali. Hindi siya nakapagsalita, ang kanyang lalamunan ay tila nabarahan. Pinulot niya ang tableta at tinitigan ito. Ang kanyang mga mata ay nanlabo, ngunit ang kanyang isip ay nagsimulang magplano. Bumangon siya mula sa kama, nagkunwaring inumin ang tableta. Nagpunta siya sa banyo at doon, sa halip na inumin, itatapon niya sana. Ngunit sa isang iglap, isang kakaibang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Paano kung hindi niya inumin? Paano kung magbunga ang gabing iyon, sa kabila ng sakit at pagkabigo, isang munting sinag ng pag-asa ang sumilay sa kanyang puso. Ito ang kanyang pagkakataon. Isang paraan upang mabawi ang kanyang halaga, ang kanyang pagkatao, ang kanyang dangal. Hindi siya baog. Malusog siya. Kung may nabuo man sa gabing iyon, ito ang kanyang pag-asa. Maingat niyang itinago ang tableta. Nagsimula siyang magkaroon ng isang lihim na magbabago sa lahat. Hindi na niya hahayaang tapakan siya. Panahon na para ipaglaban niya ang sarili niya at ang posibleng buhay na nasa loob niya. Ang bawat kilos ni Marco, bawat panunuya ni Senora Emilia, ay tila nagpapalakas sa kanyang loob. Sa kanyang puso, mayroong isang plano na unti-unting nabubuo, isang plano na magbibigay sa kanya ng kapangyarihan. Malamig ang ulan. Mabigat ang bawat patak nito sa bubong ng taxi. Ang mga patak sa bintana, parang luha. Ngunit hindi ko na naramdaman ang sakit. Naramdaman ko ang pagtatapos. Pagdating ko sa Forbes Park, ang mansyon na tinawag kong tahanan, gumuho ang lahat. Ang aking lumang kulay abong maleta, ang tanging dala ko pagdating ko sa pamilyang iyon, ay nakahando sa gitna ng basang pasyo. Nakakalat ang aking mga damit at libro. Ang ilan sa aking mga puting damit, puno ng putik, mukhang kaawa-awa. Bago pa ako makapag-react, bumukas ang mabigat na pintuan. Si Senora Emilia. Nakatayo siya doon, walang emosyon ang mukha. Ang kanyang matatalim na mata ay nakatingin sa akin. Para akong basura na kailangan niyang alisin. Walang salita, itinapon niya sa aking mukha ang isang bunto ng papeles. Lumipad ang mga puting dahon, pagkatapos ay bumagsak sa isang pudpod ng tubig sa aking paanan. Yumuko ako upang pulutin. Ang bold na pangungusap na tumama sa aking mga mata. Pinilit akong tumawa ng mapait. Diagnosis, Polycystic Ovary Syndrome. Mababang ovarian reserve. Walang posibilidad na makapagbuntis. Tinaas ni Senora Emilia ang kanyang baba. Tingnan mo nang mabuti. Kinumpirma na ng doktor. Isa kang punong hindi namumunga. 3 henerasyon ng iisang anak lang ang pamilya Mercado. Hindi namin hahayaan na matapos ang aming lahi sa iyong kamay. Tiningnan ko siya. Handa na akong magsalita. Handa na akong ipaliwanag ang ulat ng ultrasound sa aking bag, ngunit huminto ako. Naroon si Marco. Nakaupo sa sala. Nakaupo sa isang napakamahal na designer sofa, hawak ang isang baso ng Rioja. Ang kanyang katahimikan, malupit. Pagkakita niya sa akin, hindi man lang siya nag-abalang tumayo. Ibinabalang niya ang baso sa mesa at nagsalita. Ang kanyang boses, kalmado. Para bang nagkokomento lang sa panahon. Elena, tama si Mama. Tapusin na natin ito.
Pumasok ako sa loob ng bahay. Hindi ko pinansin ang basang-basa kong damit. Tiningnan ko ang lalaki na pinakamamahal ko sa loob ng 3 taon. Marco. Mayabang. Sophisticated. Ngunit ang tingin niya sa akin ngayon, puno ng inip. Itinulak niya sa akin ang isang itim na bank card. At ang divorce agreement. Nakapirma na ang kanyang pangalan. Bumalik na si Bianca sa Pilipinas, sabi niya. Kailangan niya ng status. Narito sa card na ito ang 180 milyon. Isaalang-alang mo itong kabayaran sa iyong 3 taon ng kabataan. Tanggapin mo ito at pirmahan ang mga papeles. Huwag na nating pahirapan ang isa't isa. Bianca. Ang pangalang iyon ay parang patalim sa aking puso. Ang kanyang pag-ibig sa kabataan. Ang babaeng hindi niya kailanman nakalimutan sa kabila ng pagiging asawa ko. Ang dahilan kung bakit niya ako pinapaalis ay hindi lang ang peking ulat medikal, kundi dahil bumalik na ang tunay na may-ari ng kanyang puso. Idinagdag ni Senora Emilia na nakaupo sa tabi ni Marco ang isang pahayag na puno ng lason. Ang pagbibigay niya sa iyo ng 180 milyon ay higit pa sa pagiging mapagbigay para sa isang walang silbing manugang na tulad mo. Kuhanin mo ang pera at umalis ka sa aking paningin. Huwag mong hayaang makita ka ni Bianca dito at mabigo siya. Tiningnan ko ang card na nakahandusay sa salamin ng mesa. Pagkatapos ay tiningnan ko ang aking tiyan. Kung ako ang Elena kahapon, marahil lumuhod ako, umiiyak, nagmamakaawa na huwag akong paalisin. O kaya sumigaw ako, ipinagtanggol ang aking sarili na hindi ako baog. Ngunit ngayon, sa pakiramdam ng maliliit na buhay na gumagalaw sa aking sinapupunan, bigla, naramdaman kong lahat ay katawa-tawa. Isang asawa na naging taksil sa akin sa isip sa loob ng maraming taon. Isang malupit na biyenan na nagpepeke ng mga ulat medikal. Karapat-dapat ba akong kumapit sa kanila? Kung sasabihin ko ang tungkol sa aking pagbubuntis, ano ang gagawin nila? Aagawin ba nila ang aking mga anak at paalisin ako? O pipilitin ba nila akong ipagpalit ang aking asawa sa ibang babae? Hindi. Hindi ko papayagan ang aking mga anak na lumaki sa isang kapaligiran ng lamig at pagtatalo. 180 milyon. Para sa kanila, ang halagang iyon ay isang bayad sa paghihiwalay. Ngunit para sa aking mga anak at para sa akin sa sandaling ito ay isang saklay. Ang kapital upang magsimula ng bagong buhay. Huminga ako ng malalim, nilamon ang luha. Tinaas ko ang aking ulo. Tiningnan ko si Marco. Sa halip na ang malungkot na ekspresyon na kanilang inaasahan, umiti ako. Isang ngiti na napakaliwanag na ikinakunot ng kanyang noo sa gulat. Kinuha ko ang card. Inilagay ko sa aking bag sa tabi mismo ng ulat ng ultrasound ng kambal. Nagpadala ako ng mensahe sa aking matalik na kaibigan. Ang aking mga daliri ay lumilipad sa keyboard. Ang aking puso kakaibang gaan. Nanalo ako sa loto. Malaya na ako. Bumaling ako kay Marco. Binigkas ko ang bawat salita ng malinaw. CJ, tinatanggap ko ang diborsyo. Narito ang pera. Salamat sa iyong pagiging mapagbigay. Magkita na lang tayo bukas sa korte. Pagkatapos noon, tinalikuran ko ang bahay na iyon. Hindi ako lumingon. Iniwan ko ang gulat ng mag-ina sa likod ng malamig na pintuan ng mansyon na iyon. Kinabukasan, ang kalangitan sa Manila ay napakalinaw. Eksaktong-eksakto sa aking kalooban. Tumayo ako sa tapat ng malaking salamin sa banyo ng hotel. Pinagmamasdan ko ang babae na nakatitig sa akin. Hindi na ako ang dating asawang gusgusin. Hindi na ako ang mukhang sumusunod. Ngayon, iba na. Pumili ako ng isang sutlang bordado na damit. Sumasabay sa aking hubog. Naglagay ako ng kaunting pulang lipstick. Inayos ko ang aking kilay. Ngayon, ito ang araw na pipirmahan ko ang huling pahina ng aking kasal.
Ngunit bakit, pakiramdam ko, ito ang araw ng aking muling pagsilang. Dumating ako sa opisina ng abogado, 15 minuto ng mas maaga. Komportable akong umupo sa sofa. Nakakrus ang aking mga binti. Nasiyahan ako sa isang tasa ng mainit na tsaa. Nang pumasok si Marco at si Nora Emilia, napansin ko ang kanilang pag-aalangan. Tinitigan ako ni Marco. Ang kanyang mga mata, nakapako sa aking nagniningning na ngiti. Ang aking kakaibang kagandahan, siguro, sa kwentong isinulat niya, dapat ay namumugto ang aking mga mata sa kaiiyak. Nagmamakaawa. Ngunit sayang. Ang Elena ngayon ay namatay, kasama ang pananampalataya na minsan kong ibinigay sa kanya. Si Senora Emilia, sa tabi niya, sinuri ako mula ulo hanggang paa. Pagkatapos, umirap siya. Ang kanyang tinig, mapanukso, mapait. Umalingaw sa tahimik na opisina. Aba! Akala ko ay wasak ka na. Pero sa sandaling nakita mo ang pera, ipinakita mo ang tunay mong mukha. Talaga. Isang sakim at materyalistikong babae. Buti na lang at nakalasap ang aking pamilya sa iyo sa tamang oras. Kung hindi, baka pati bahay ay ibenta mo pa. Inihagis niya ang kanyang branded na bag sa upuan. Tiningnan niya ako ng may paghamak. Hindi ako nagalit. Sa halip, naawa ako sa kanya. Buong buhay niya, nabuhay siya sa gitna ng pagtutuos at pagdududa. Paano niya maiintindihan ang damdamin ng isang ina na ginagawa ang lahat upang protektahan ang kanyang mga anak? Dahan-dahan kong ibinaba ang tasa ng tsaa. Sumagot ako ng may ngiti. Senora Emilia, pinupuri niyo po ako. Lahat po ito ay dahil sa kayamanan na ipinagkaloob ng inyong pamilya sa akin. Ang 180 milyon na ito, para sa inyo, ay barya lang. Ngunit para sa akin, ito ay isang kayamanan upang makapagsimula ng bagong buhay. Paano ako hindi magiging masaya? Kumunot ang noo ni Marco. Naiinis sa aking walang pakialam na saloobin. Umupo siya sa harap ko. Itinulak niya sa akin ang divorce agreement. Ang kanyang boses, malamig. Ngunit may bahid ng pagdududa. Wala ka bang sasabihin? Hindi mo ba gustong itanong kung bakit pinili ko si Bianca? O hindi mo ba gustong subukang iligtas ito? Kakaiba ang mga lalaki. Kapag mahal na mahal mo sila, itinuturing ka nilang wala. Kapag binitawan mo sila ng walang pag-aalinlangan, nasasaktan ang kanilang pagmamataas. Kinuha ko ang panulat. Paikot-ikot sa aking mahahabang daliri. Tiningnan ko siya sa mata. Walang pag-aalinlangan. Bakit pa magtatanong, Marco? Hindi na magbabago ang resulta. Nakita mo na ang iyong soulmate. At nakita ko naman ang aking kalayaan. Bukod pa sa magandang puhunan. Ito ang tinatawag na win-win agreement. Isang matagumpay na kolaborasyon. Binigyang diin ko ang mga salitang matagumpay na kolaborasyon. Parang isang sampal sa kanyang mukha. Ginawa kong isang transaksyon lang ang aming 3 taon ng pag-aasawa. Pumirma ako sa seksyon na para sa asawa. Ang aking sulat kamay, malinaw. Matatag. Walang anumang panginginig. Ang tunog ng panulat sa papel ay kakaibang nakakatuwa. Nang ibinaba ko ang panulat, nag-vibrate ang aking telepono sa aking bag, isang mensahe mula sa bangko. Nag-abiso ng pagbabago sa balanse. 180 milyon ang natanggap sa aking account. Tiningnan ko ang mahabang numerong iyon. Ang sulok ng aking mga labi ay kusa. Nagtagumpay ako. Ang kinabukasan ng aking 2 sanggol sa bahagi ay secured na. Tumayo ako. Kinuha ko ang aking mga dokumento. Inilahad ko ang aking kamay kay Marco. Nagulat siya sandali. Bago niya pilit na kinuha ang aking kamay. Ang kanyang kamay, malamig. Walang init ng asawa na kasama ko sa aming higaan. Lumapit ako sa kanyang tainga. Bumulong ako. Sapat lang para marinig naming dalawa.
Ang aking boses matamis. Ngunit puno ng hangarin. Salamat, gintong sponsor. Nais ko sa iyo at sa iyong lumang pag-ibig, isang masayang buhay na magkasama. Ang pera na ito gagamitin ko upang palakihin ang isang bagay na libo-libong beses na mas mahalaga kaysa sa iyo. Natigilan si Marco. Ang kanyang mga mata nanlaki. Malamang, akala niya, gagamitin ko ang pera para sa sarili ko. Para bumili ng mga mamahaling bagay. Hindi ko sinubukang itago ang lahat. Ngunit hindi rin ako naging hangal upang ibunyag ang buong katotohanan. Binili ko ang mga kailangan ko. Ngunit inayos ko ang pagpapadala ng mga ito ng magkahiwalay. Minsan sa bahay. Minsan sa reception. Minsan, ako mismo ang bumibili. Alam kong magdududa siya. Alam kong mababaliw siya. At iyon mismo ang gusto ko. Gusto kong mabuhay siya sa pagdurusa ng kuryosidad. Nang hindi nalalaman ang buong katotohanan. Isang gabi may tumawag sa aking telepono. Hindi kilala ang numero. Agad kong hinulaan. Mga mata at tenga ito ni Marco. Sumagot ako. Kalmado ang aking boses. Hello po. Natahimik ang kabilang linya. Ilang segundo. Pagkatapos, narinig ko ang pamilyar na boses ng kanyang assistant. Ginang Elena. Ay, Senorita Elena. Gusto po sana ni Ginoong Marco na magtanong tungkol sa ilan sa inyong mga gastos ngayong araw. Natawa ako. Isang malamig na tawa. Umalingaw sa malaking bahay. Sabihin mo sa iyong amo, sabi ko, na ang pera sa aking bulsa ay akin. Kung bibili ako ng lampin o bulaklak para sa kanyang libingan, sarili ko na itong problema. Mag-alala siya ng kaunti sa mga bagay ng iba. At higit pa sa pag-aalaga sa kanyang minamahal na kabit. Pagkatapos kong sabihin iyon, pinutol ko ang tawag. I-block ko ang numero. Alam ko. Mayroong hindi matutulog ng gabing iyon dahil sa galit. Gaya ng inaasahan, kinabukasan, tumunog ang doorbell ng aking apartment. Paulit-ulit. Malakas. Mula sa security camera, nakita ko ang palihim na mukha ng pinagkakatiwalaang assistant ni Marco. Nandoon siya. May hawak na maliit na kahon. Nilingon-lingon ang paligid. Para bang natatakot na mahuli. Ngumiti ako. Inayos ko ang aking maluwag na puting maternity dress. Hindi ko nilagyan ng makeup ang aking mukha. Gusto kong ipakita ang natural, ngunit namumula at malusog kong mukha. Sininyasan ko ang mga bodyguard na buksan ang pinto. Pumasok ang assistant. Lumaki ang kanyang mga mata. Nagulat sa luho ng penthouse. Nilunok niya ang kanyang laway. Inilapag niya ang kahon sa salamin ng mesa. Utal-utal. Hello, Senorita Elena. Pinadala po ako ni boss. May naiwan daw po kayong gamit sa chalet. At saka po, kumustahin na rin po kayo. Tiningnan ko ang kahon. Sa loob, ilang lumang libro lang. At ilang murang alahas. Hindi ko man lang inabalang dalhin. Isang napakawalang kwentang dahilan. Kahit bata, malalaman na. Inimbitahan ko siyang umupo. Inabutan ko siya ng baso ng tubig. Ang aking mga galaw kalmado. Parang isang reyna na tumatanggap ng isang lingkod. Umupo ako sa harap niya. Sinadya kong sumandal sa upuan. Ang aking kamay, kusa. Hinaplos ko ang aking tiyan. Nagsisimula na itong lumaki sa ilalim ng sutlang damit. Napako agad ang tingin ng assistant sa aking tiyan. Halata ang pagdududa. Utal-utal siya. Senorita Elena, parang tumaba po kayo. Ang balat niyo rin po, mas namumula na kaysa dati. Ngumiti ako ng mahinahon. Ang aking mga mata, nagniningning sa tunay na kaligayahan. Pag-alis ko sa gintong kulungan na iyon, lumaya ang aking espiritu. Kumakain ako ng maayos. Natutulog ako ng maayos. Kaya natural lang na mas maging malusog ako.
O batan, balita mo ba sa iyong amo na ako ay halos patay na? Nagmadaling ikinaway ng assistant ang kanyang mga kamay. Hindi. Nagpatuloy si Marco sa walang humpay na pag-iimbestiga kay Elena. Ang kanyang isip ay gulong-gulo sa mga pagdududa at haka-haka. Nagbayad siya ng malaking halaga sa isang pribadong detective, umaasang matutuklasan ang isang lihim, isang patunay na nagbigay katwiran sa kanyang sariling mga kasinungalingan. Ngunit araw-araw, ang ulat na kanyang natatanggap ay pareho, walang bakas ng ibang lalaki sa buhay ni Elena, walang anumang ebidensya ng pagtataksil. Walang iba kundi ang mga larawan ni Elena na nag-iisa, tahimik na namumuhay sa kanyang munting apartment, hawak ang kanyang lumalaking tiyan, ang kanyang ngiti ay misteryoso, hindi abot ng kanyang pangunawa. Ang ngiting iyon, parang isang malaking tandang pananong, ay lalong bumabagabag sa kanyang isip. Ang kanyang isip ay patuloy na binabagabag ng katanungan, bakit siyang umingiti ng ganoon, kung mayroon naman siyang dinadalang pasakit? Bakit parang may alam siya na hindi niya alam? Hindi na nakayanan ni Marco ang bigat ng mga tanong na ito. Isang hapon, matapos dumaan sa isang gabing puno ng bangungot, nagpasya siyang harapin si E. Cruz, ang doktor na lumagda sa peking medical report na nagsasabing baog si Elena. Ang klinika ni E. Cruz ay tahimik, ang bawat tunog ay tila nagpapalakas ng tibok ng puso ni Marco. Nakaupo si E. Cruz sa kanyang opisina, matanda na at halatang pagod, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng takot nang makita si Marco. Mariing tinitigan ni Marco ang doktor, walang imik. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang mga kamay. Sabihin mo ang totoo, doktor, mahinang sabi ni Marco, ngunit ang kanyang boses ay may bahid ng pagbabanta. Unti-unting, at may panginginig sa boses, nagkwento si E. Cruz. Ikinumpisal niya ang lahat. Kung paano siya pinilit ni Senora Emilia, ang ina ni Marco, na pekin ang medical report ni Elena. Kung paano siya binantaan nito na sisirain ang kanyang reputasyon at karera kung hindi niya susundin. Si E. Cruz ay isang biktima rin. Isang tao na napilitang gumawa ng kasalanan dahil sa takot at kapangyarihan ng isang merkado. Ngunit ang pinakamasakit na katotohanan ay sumambulat nang marinig ni Marco ang kumpirmasyon ni E. Cruz. Si Elena ay ganap na malusog at nagdadalang tao ng kambal. Ang pinakamalaking dagok ay ang sumunod. Kinumpirma ni E. Cruz na ang panahon ng paglilihi ay eksaktong tumugma sa gabing nalasing si Marco, ang gabi ng anibersaryo ng kumpanya, Marso 15. Ang teleponong hawak ni Marco ay unti-unting bumagsak mula sa kanyang kamay. Ang tunog nito ay tila isang malakas na busina sa katahimikan ng silid. Nabalot siya ng katahimikan, ang kanyang buong mundo ay gumuho. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, ang kanyang isip ay tulala. Ang kambal, ang mga bata sa sinapupunan ni Elena, ay mga anak niya. Totoo, tunay at dugo niya. Ang katotohanang ito ay tumusok sa kanyang puso, isang matalim na sibat na nagbabalat kayo sa lahat ng kanyang mga maling akala at pagmamataas. Walang patid ang pagdaloy ng pagsisisi, sumasakal sa bawat hininga. Nagsimulang manginig ang kanyang buong katawan, ang kanyang hininga ay bumigat. Siya ay nagkamali. Malaking pagkakamali, tumayo si Marco, halos hindi makatayo. Nagmamadali siyang lumabas ng opisina ni E. Cruz, ang kanyang isip ay gulong-gulo. Umuulan sa labas, malakas ang buhos ng ulan, tila nakikisama sa bigat ng kanyang puso. Sumakay siya sa kanyang sasakyan, binuhay ang makina, at umalis ng walang patutunguhan. Ang kanyang layunin ay hanapin si Elena, ang babaeng kanyang sinaktan, ang ina ng kanyang mga anak. Nais niyang itama ang lahat, kahit pahuli na ang lahat. Ang takot na mawala ang lahat ay kumakain sa kanya, ang kanyang sarili ay kinasusuklaman niya. Ito ang simula ng kanyang pagbabago, isang pagbabagong puno ng sakit at pagsisisi. Ang malakas na ulan ay patuloy na bumubuhos, tila naghugas sa mundo ng lahat ng kasalanan, ngunit hindi nito kayang hugasan ang bigat ng pagsisisi ni Marco. Dumaan siya sa mga kalye, ang kanyang isip ay gulong-gulo, ang kanyang puso ay nababalot ng desperasyon. Sa wakas,
Narating niya ang apartment ni Elena. Ang ilaw sa loob ay nakasindi, tila isang tanglaw sa gitna ng kadiliman ng gabi. Bumaba si Marco mula sa kanyang sasakyan, basa sa ulan, at tumakbo patungo sa pintuan ni Elena. Walang patid ang kanyang pagkatok, malakas at puno ng pagkabalisa. Elena, Elena, buksan mo ang pinto. Pakiusap, Elena, ang kanyang boses ay basag at puno ng pagmamakaawa. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto. Nakatayo si Elena sa harap niya, ang kanyang mga mata ay malamig at walang bahid ng anumang emosyon. Ang kanyang katahimikan ay mas malakas pa sa malakas na ingay ng ulan. Matamlay siyang nakatitig kay Marco, ang kanyang mukha ay seryoso, walang anumang pagpapakita ng pagkabigla o tuwa. Ano ang ginagawa mo rito, Marco? Mahinang tanong ni Elena, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit ang lamig nito ay tumagos sa buto ni Marco. Elena, pakiusap, pakinggan mo ako. Nagkamali ako. Ang lahat ay kasalanan ko. Hindi ko alam. Patawarin mo ako, Elena. Bumalik ka sa akin, sa bahay natin, pakiusap ni Marco, ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ang kanyang mukha ay nababalot ng pagsisisi. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Elena. Hindi mo alam, Marco. Hindi mo alam na ako ay baog, hindi mo alam na ako ay nagtaksil, hindi mo alam na ako ay karapat-dapat na itapon, sarkastikong tanong ni Elena, ang kanyang boses ay tumaas, puno ng matagal ng kinikimkim na galit. Nakalimutan mo na ba ang lahat? Ang 180 milyon na ibinigay mo para bilhin ang 3 taon ng buhay ko. Ang pagtanggap mo kay Bianca, ang pagpapahiya mo sa akin sa harap ng lahat. Bawat salita ni Elena ay tila isang matalim na kutsilyo na sumasaksak sa puso ni Marco. Ang kanyang mga alaala ay bumalik, ang kanyang mga kasalanan ay bumalik, lahat ng sakit na kanyang idinulot ay bumalik. Hindi, Elena, pakiusap. Nagbago na ako. Hindi ko nahahayaang may manakit sa iyo. Ang mga anak natin, Elena. Ang mga anak natin, pakiusap ni Marco, sinubukan niyang hawakan ang kamay ni Elena, ngunit agad itong inilayo ng babae. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, aksidenteng nahulog ang bag ni Elena. Kumalat ang laman nito sa sahig. Isang maliit na sobre ang lumabas at lumipad sa paanan ni Marco. Ito ang 4 ultrasound scan ng kambal. Marahang pinulot ni Marco ang papel. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita niya ang malinaw na imahe ng 2 munting nilalang, 2 buhay na gumagalaw sa sinapupunan ni Elena. Ang kanilang mga mukha, ang kanilang maliliit na kamay at paa, lahat ay naroroon, malinaw at totoo. Ang isang matalim na kirot ay tumusok sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamasa at walang pigil na bumuhos ang kanyang mga luha. Niyakap niya ang ultrasound scan sa kanyang dibdib, ang kanyang katawan ay nanginginig sa isang halo ng pagsisisi at pagmamahal. Ito ang kanyang mga anak, ang mga anak na halos kanyang pinabayaan. Hindi ka karapat-dapat, Marco, ang boses ni Elena ay matalim, ngunit may bahid ng sakit. Marahan niyang inagaw ang ultrasound scan mula sa kamay ni Marco. Wala kang karapatan sa kanila. Wala kang karapatan sa akin. Umalis ka na, Marco. Hindi ko kailangan ang awa mo. Hindi ko kailangan ang pagsisisi mo. Ang mga salita ni Elena ay tila isang hatol. Walang nagawa si Marco. Tumalikod siya, ang kanyang balikat ay nakayuko at lumakad palayo. Ang ulan ay patuloy na bumubuhos, tila nililinis ang kanyang kaluluwa, ngunit ang kanyang puso ay nanatiling puno ng sakit. Bago siya tuluyang umalis, tumalikod siya at tumingin kay Elena, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Hindi ako susuko, Elena. Hinding-hindi ko sila susukuan, anya, bago tuluyang nawala sa dilim ng gabi. Sa loob ng apartment, unti-unting bumagsak si Elena sa likod ng pinto. Ang kanyang luha ay bumuhos, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling matatag. Hindi siya susuko, para sa kanyang mga anak, para sa kanyang sarili. Kung naririnig pa ninyo ako hanggang dito, tulungan niyo po akong mag-comment ng isa sa ibaba.
Gusto kong malaman na may kasama pa akong mga kaibigan sa paglalakbay na ito. Ang inyong presensya po ang pinakamalaking inspirasyon para maipagpatuloy ko ang huling bahagi. Ang pagtanggi ni Elena ay hindi sapat upang patigilin si Marco. Ang kanyang puso ay nababalot ng matinding pagsisisi, at sa kanyang paningin, ang bawat hakbang ay isang pagtatangka upang mabawi ang nawala. Ngunit sa kanyang pagkabago, mayroon pa ring bahid ng dating Marco. Ang Marco na nasanay sa paggamit ng kapangyarihan at kayamanan upang makuha ang kanyang gusto. Sinimulan niya ang isang kampanya upang mabawi si Elena, ngunit ang kanyang mga aksyon ay tila mas nagdulot ng bigat sa puso ng babae. Tahimik niyang binili ang lahat ng bakanting apartment sa paligid ng tirahan ni Elena. Ang kanyang dahilan ay protektahan si Elena, na tila nagtatayo siya ng isang pader upang walang makalapit sa kanyang asawa. Ngunit para kay Elena, ang bawat biniling unit ay tila isang tali na humihigpit, isang senyales na siya ay kinukulong, na kinokontrol. Ang pakiramdam ng pagiging nag-iisa sa gitna ng maraming bakanting silid ay lalong nagpadama sa kanya ng pagkawalang kibo. Ang kanyang munting kanlungan ay tila naging isang gintong haula. Ang presensya ni Marco ay nasa lahat ng dako, kahit na hindi niya ito nakikita. Hindi lang iyon. Araw-araw, dumarating ang mga mamahaling regalo sa FU Lucas Medical Center, kung saan regular na nagpapatingin si Elena para sa kanyang kambal. Mga yugto ng ibon, mga pinakamasarap na palikpik ng pating, ginseng, lahat ay nagkakahalaga ng malaking halaga, kasama ang utos na bigyan si Elena ng pinaka-espesyal na paggamot. Ito ay tila isang pagtatangka ni Marco na bilhin ang pagmamahal, o hindi kaya ang pagpapatawad. Ngunit hindi ito umabot sa puso ni Elena. Ang bawat regalo ay isang paalala lamang ng kayamanan na ginamit ni Marco upang saktan siya, upang ipahiya siya. Tahimik niyang ibinalik ang lahat, ang kanyang mukha ay seryoso, ang kanyang puso ay nananatiling matatag. Ang pag-aalala niya ay para sa kanyang mga anak, hindi sa mga mamahaling bagay. Ramdam niya ang pagiging api. Ang pakiramdam na siya ay walang boses sa gitna ng lahat ng ito. Samantala, sa isang malayong sulok ng kanilang mundo, si Bianca ay nasusunog sa inggit at galit. Ang bawat kilos ni Marco patungo kay Elena ay tila isang balaraw na tumutusok sa kanyang puso. Ang pagkabaliw ni Marco kay Elena ay nagpapahiwatig na nawawala na sa kanya ang kanyang kipremyo, ang lalaking matagal na niyang pinapangarap. Hindi niya ito matatanggap. Sa kanyang isip, tanging ang pagkawasak ni Elena ang makapagpapanumbalik sa kanyang posisyon, ang makapagbibigay sa kanya ng kapayapaan na kanyang matagal nang hinahangad. Ang kanyang mga mata ay naniningning sa kasamaan, ang kanyang isip ay naglalatag ng isang madilim na balak. Nagsimula siyang magplano ng isang masamang balak. Nakipagsabuatan siya sa isang propesyonal na paparazzi, isang tao na handang gawin ang anumang bagay para sa pera. Diyan nagsimula ang paggawa ng isang peking artikulo, isang paninira na sisira kay Elena sa mata ng publiko. Esndalo, dating asawa ng EV magnate, ginagamit ang kambal na pagbubuntis para kumuha ng 180 kapalit ng pangangalo niya. Ito ang naging pamagat ng artikulo. Mabilis itong kumalat sa social media, tila isang apoy na kumalat sa tuyong damo, sinisira ang bawat sulok ng internet. Ang mga komento ay puno ng pagkamuhi, paghatol at masasakit na salita. Biglang, ang buhay ni Elena ay naging impyerno. Ang kanyang reputasyon ay nawasak, ang kanyang pangalan ay dinungisan. Ang kanyang address sa apartment ay kumalat sa publiko, tila walang nakakaalam kung paano. Ang mga tao ay nagsimulang magtipon sa ilalim ng kanyang building, sumisigaw ng mga masasakit na salita, nagbabanta. Ang mga placard ay puno ng mga akusasyon, ang mga mata ng mga tao ay puno ng galit. Natakot si Elena. Hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang mga anak, ang dalawang munting buhay na kanyang dinadala. Ang kanyang puso ay kumalabog sa takot, ang bawat ingay sa labas ay tila isang pagbabanta. Nagsimula siyang makaramdam ng matinding pagkabahala, lalo na para sa seguridad ng kanyang mga anak.
Ang kanyang munting mundo ay tila gumuho, ang kanyang kapayapaan ay nawala. Kailangan niya ng tulong, at sa kanyang isip, tanging si Miguel, ang kanyang matalik na kaibigan, ang maaari niyang lapitan. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang kasamaan ni Bianca. Mas malala pa ang kanyang plano, mas madilim at mas brutal. Nakipagsabuatan siya sa isang dating nurse na kaibigan niya mula sa kolehiyo na nagkataong nagtatrabaho sa Lucas. Ang plano ay palitan ang prenatal vitamins ni Elena ng isang mataas na dosis ng gamot na pampasakit sa matris. Ang layunin ay saktan si Elena upang mawala ang kanyang mga anak, upang ganap na sirain ang kanyang pagkatao at ang kanyang kinabukasan. Ang kanyang puso ay nababalot ng kadiliman, walang anumang bahid ng konsensya. Isang araw, matapos inumin ni Elena ang kanyang T-vitamins, nagsimula siyang makaramdam ng matinding sakit sa tiyan. Ang sakit ay lalong lumalala, tila mayroong kung anong pumipigas sa kanyang kalooban. Ang kanyang hininga ay bumigat, at sa kanyang pagkabahala, nakita niya ang dugo. Nagsimulang mamasa ang kanyang paligid, ang kanyang mundo ay tila umikot. Nagulantang siya. Ang kanyang puso ay kumalabog sa takot. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang sinubukan niyang tawagan si Marco, ang tanging tao na alam niyang matatawagan niya sa oras na iyon. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot, halos hindi na makahinga. Ang sakit ay lumalala, ang kanyang mga mata ay nanlabo, ang kanyang takot ay lumalaki. Sa kaparehong panahon, sa isang malayong lupain, si Lolo Eduardo, ang lolo ni Marco, ay kakagaling lang sa isang matinding karamdaman. Umalis siya ng bansa upang magpagaling at ngayon, siya ay bumalik. Isang matandang tao na may karunungan at malakas na presensya, agad niyang naramdaman na mayroong mali sa pamilya. Ang balita tungkol kay Elena, ang mga kumakalat na tsismis, lahat ay umabot sa kanyang pandinig. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng galit, isang tahimik na galit na nagbabalakayo sa isang matinding determinasyon. Nagsimula siyang mag-imbestiga, tahimik at matalim, ang kanyang bawat hakbang ay maingat at puno ng kapangyarihan. Ang kanyang pagdating ay tila isang pag-asa, isang sinag ng katarungan na sisira sa kadiliman, isang presensya na magpapabalik sa kaayusan ng pamilya Mercado. Ang kanyang pagdating ay isang babala sa lahat ng mga gumawa ng masama, na ang katarungan ay malapit nang dumating. Ang telepono ay nahulog mula sa nanginginig na kamay ni Elena. Ang sakit sa kanyang tiyan ay naging matindi, ang bawat hininga ay isang pakikibaka. Ang mundo sa paligid niya ay lumabo, at sa gitna ng kanyang paghihirap, ang kanyang katawan ay tuluyang bumigay. Nagdilim ang kanyang paningin. Sa kabilang dulo ng linya, narinig ni Marco ang pagbagsak ng telepono at ang mga huling tunog ng paghihirap ni Elena. Ang kanyang puso ay kumalabog sa takot. Isang matalim na kaba ang tumusok sa kanyang dibdib. Walang pag-aaksaya ng oras, tumalon siya sa kanyang sasakyan at nagmamadaling umalis patungo sa apartment ni Elena. Ang malakas na ulan ay patuloy na bumubuhos, ang bawat patak ay tila nagpapabilis sa tibok ng kanyang puso. Nang makarating siya sa building ni Elena, hindi na niya inabala ang pagkatok. Sinira niya ang pinto, ang kanyang isip ay walang iba kundi ang kaligtasan ni Elena. Nakita niya si Elena, nakahandusay sa sahig, nakahiga sa isang maliit na pulang dugo. Ang kanyang mundo ay gumuho. Niyakap ni Marco si Elena, ang kanyang katawan ay nanginginig sa takot at pagkabigla. Dinala niya ito sa kanyang bisig, tumakbo patungo sa sasakyan. Nagmaneho siya ng mabilis, nilampasan ang lahat ng ilaw trapiko. Ang tanging layunin ay makarating sa Lucas Medical Center. Ang kanyang puso ay nababalot ng matinding sakit, ang kanyang bibig ay patuloy na bumubulong ng mga dasal. Sa emergency room, sinalubong sila ng mga doktor at nurse. Ipinasok si Elena sa operating room. Ang bawat sandali ay tila isang walang katapusang paghihintay para kay Marco. Lumabas si E.C. Cruz, ang kanyang mukha ay seryoso. Mercado, ang kondisyon ni Ref Reyes ay kritikal. Nalason siya sa isang mataas na dosis ng gamot na pampasakit sa matris. May posibilidad na kailangan nating pumili ang ina o ang kambal.
Ang mga salita ni E.C. Cruz ay tumama kay Marco na parang kidlat. Ang kanyang puso ay halos huminto. Pumili. Paano siya pipili? Ang kanyang mga anak, ang kanyang asawa. Ang kanyang mga luha ay bumuhos, walang patid. Ang kanyang katawan ay nanginginig. Sa gitna ng kanyang pagkabalisa, isang desisyon ang nabuo sa kanyang puso, isang desisyon na nagpapakita ng tunay na pagbabago. Iligtas niyo ang aking asawa. Siya ang piliin niyo. Kung kailangan pumili, iligtas niyo siya, sigaw ni Marco, ang kanyang boses ay basag, puno ng sakit at pagmamahal. Ang kanyang mga salita ay tila umabot kay Elena, kahit na ito ay walang malay. Nagmamadali ang mga doktor. Ilang oras pa ang lumipas, tila isang habang buhay. Sa wakas, isang magandang tunog ang narinig. Ang tunog ng pag-iyak ng sanggol. Pagkatapos, isa pa. Dalawang maliliit na boses, ang tunog ng buhay, ang tunog ng pag-asa. Ipinanganak sina Leo at Hugo. Lumabas ang mga doktor, umingiti. Matagumpay ang operasyon ni Elena. Ligtas ang kambal. Dinala si Marco sa nursery. Doon, nakita niya ang dalawang maliit na anghel, nakahiga sa kanilang inkubator, mahimbing na natutulog. Pagkatapos, dinala siya sa kwarto ni Elena. Nakahiga si Elena, mahina, ngunit ligtas. Ang kanyang mga mata ay nakapikit. Tinitigan ni Marco ang kanyang pamilya, ang kanyang mga anak, ang kanyang asawa. Ang lahat ng pagmamataas, ang lahat ng pagmamalaki, ang lahat ng kasakiman ay nawala na. Ang natitira ay tanging pagmamahal, pagsisisi at pasasalamat. Bumagsak siya sa tabi ni Elena, ang kanyang mga luha ay bumuhos, hindi na ng sakit, kundi ng kaligayahan at pasasalamat. Ang kanyang puso ay nagbago. Siya ay tunay na nagbago. Sa pagising ni Elena, isang bagong mundo ang bumungad sa kanya. Ang katahimikan sa paligid ay iba, puno ng pag-asa. Ligtas siya at ligtas ang kanyang mga anak. Ngunit ang katarungan ay hindi pa natatapos. Si Lolo Eduardo, sa kanyang walang katapusang karunungan at kapangyarihan, ay nagsimulang kumilos. Ang kanyang imbestigasyon ay tahimik, ngunit epektibo. Bawat ebidensya ay nakalap, bawat kasinungalingan ay nabunyag. Hindi nagtagal, bumagsak ang imperyo ni Bianca. Dinakip siya, hindi lamang dahil sa tangkang pagpatay at sadyang pananakit kay Elena, kundi pati na rin sa pandaraya sa pinansyal, dahil sa mga ebidensyang ibinigay ni Marco tungkol sa kanyang paglustay ng pera. Ang kanyang pagtatapos ay sa kulungan, walang anumang natira sa kanya. Si Senora Emilia naman, ang dating reyna ng kanilang pamilya, ay naiwan sa isang madilim na mundo ng pagsisisi at kalungkutan. Pinalayo siya ni Marco, ang kanyang pagmamahal at paggalang ay nawala na. Ang kanyang pamilya ay gumuho sa harap ng kanyang mga mata, at ang tanging natira ay ang kanyang mga maling desisyon. Si Marco, sa kanyang tunay na pagbabago, ay hindi na interesado sa kapangyarihan o kayamanan. Inilipat niya ang lahat ng kanyang ari-arian kay Elena at sa kanilang kambal, sina Leo at Hugo. Ito ay isang patunay ng kanyang taos-pusong pagsisisi, isang pagtatakwil sa lahat ng kanyang nakaraang pagkakamali. Si Elena, sa kabilang banda, ay nagsimulang itayo ang kanyang sariling imperyo. Nagbukas siya ng isang serye ng mga tindahan ng organikong pagkain na naging matagumpay. Nakahanap siya ng kalayaan sa pananalapi, isang kalayaan na hindi niya kailanman naisip na makukuha. Ngunit hindi tumigil doon ang pagbabago ni Marco. Lumipat siya sa apartment sa tabi ni Elena, ang apartment na binili niya noon. Araw-araw, matyagan niyang inaalagaan si Elena at ang kanilang mga anak. Hindi niya binayaran ang kanyang mga kasalanan ng pera, kundi ng pagmamahal, paggalang at mga aksyon. Isang gabi, sa gitna ng isang malakas na bagyo, nilagnat ng matindi si Leo. Walang takot na dinala ni Marco si Leo sa ospital, kahit na may mga bumabagsak na puno at delikadong kalagayan. Nasaktan siya sa proseso, ngunit walang salitang reklamo ang lumabas sa kanyang bibig. Sa sandaling iyon, tinitigan ni Elena si Marco, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal.
Sa wakas, pinatawad niya si Marco. Sa unang kaarawan ni Leo at Hugo, nagmungkahi muli si Marco kay Elena. Ngunit hindi na ito tulad ng dati. Walang mamahaling singsing, walang ipinagyayabang na kayamanan. Ito ay isang simpleng pangako, isang pangako ng ganap na tiwala at taos-pusong pagmamahal. Tinanggap ni Elena, hindi sa salitang kundi sa isang kilos ng pagtitiwala. Isinandal niya ang kanyang ulo sa balikat ni Marco at mahinang sinabi, simulan na ang pagbabayad ng utang mo. Alagaan mo kami. 3 taon ang lumipas. Sina Elena, Marco, Leo at Hugo ay namumuhay sa isang masaya at tahimik na buhay sa isang cozy apartment. Si Elena ay naging matagumpay sa kanyang negosyo at si Marco ay naging isang tapat na asawa at ama. Hindi sila nagpakasal, ngunit ang kanilang buhay ay puno ng pagmamahal, paggalang at kalayaan. Ang kanilang kwento ay nag-iiwan ng 3 mahalagang aral. Ang unang aral ay para sa mga magulang. Ang bulag na pagmamahal at pagkontrol ni Senora Emilia sa kanyang anak ay humantoong sa malaking pagkasira. Si Lolo Eduardo, sa kabilang banda, ay nagpakita na ang pag-unawa at paggalang sa bawat miyembro ng pamilya ang pundasyon ng isang matatag na tahanan. Ang pangalawang aral ay para sa mga anak. Ang kasakiman ni Marco ay halos sumira sa kanyang pamilya, ngunit natuto siya ng halaga ng pasasalamat, responsibilidad at kung paano sirain ng kasakiman ang pinakamagagandang bagay. Naging mas matatag siya at hindi na niya tinuring na basta-basta ang pagmamahal. Ang ikatlong aral ay tungkol sa kalikasan ng tao sa modernong mundo. Pinili ni Elena ang matalinong pagkilos, isang tahimik na paghihiganti sa halip na isang maingay na paghaharap. Ang kabaitan ay maihalaga lamang kung ito ay ilalagay sa tamang lugar. At kung minsan, ang matalinong paghihiganti ay isang paraan ng paggising ng moralidad at katarungan. Ito ay isang kasiyasyang pagtatapos, ngunit malalim at puno ng aral tungkol sa karma at pagbabago. Ang kwento ni Elena Reyes, isang paglalakbay ng pagdurusa, pagtuklas, at pagbabago, nagtatapos dito. Ano sa tingin ninyo ang mga desisyon ni Elena sa kanyang buhay? May iba ba kayong gagawin kung kayo ang nasa posisyon niya, lalo na sa harap ng mga pagsubok na kanyang pinagdaanan? Ibahagi po ang inyong mga iniisip sa comment section, binabasa ko po ang bawat isa. Ang inyong mga salita ay mahalaga. Kung ang kwentong ito ay nagpaliwanag o nagpaantig sa inyong puso, huwag po nating kalimutang mag-iwan ng like. Ibahagi rin po ito sa taong naniniwala kayong maaantig din. At mag-subscribe po sa channel ng Luha sa Katahimikan para hindi ninyo malampasan ang mga susunod pang misteryo at mga kwento ng buhay. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Magkita-kita tayo sa susunod na kwento at baka, sa susunod na pagkakataon ikaw na mismo ang magbibigay inspirasyon.